Mga kapatid, minsan pa po tayo ay magsasalo-salo sa pag-aral ng banal na aklat. Ang mga anak ng Diyos na tunay na Kristiyano rito sa Pilipinas ay makikita na ang salita ng Diyos mismo ang siyang magpapalinaw at magbibigay ng kahulugan sa kanyang salita. Kaya kami po ay nag-anyaya sa mga tao. Ito po ay ibinigay na biyaya ng ating Panginoon. Tayo po ay magpasalamat. Tayo po ay magpasalama. Ama, maraming salamat sa pagmamahal na inyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Na kaming magkakapatid, at alam mo, Panginoong Diyos, narito mayroon pa ring mga kapatid na kahit kakaunti ay nagnanais makarinig ng inyong salita. Kaya doon po kami nagpapasalamat, Panginoon, na kayo ang nagbibigay ng oras upang kami po ay inyong pakainin. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga po mga kapatid at mga minamahal. Ang ating pong paksa ngayon ay ang pagkain. Siguro simpleng paksa lamang ang pagkain, ngunit ang tunay na Kristyanismo ay makikita sa katangiang pagkilala sa Diyos. Dahil sinaway na ng ating Panginoong Hesukristo ang mga relihiyosong tao noon sa ganyang kapamaraanan sa Juan 8:54-55, na hindi nakikilala ang Diyos na kanila sanang sinasamba. Kaya ang kahulugan ng tunay na Kristyanismo ay ang pagkakilala sa Ama at ang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo, na makilala siya ni Pedro, ay hindi ito galing sa laman at dugo, kundi sa pamamagitan ng kapahayagan. Kaya ang pagkakilala pala sa Diyos ay sa pamamagitan ng kapahayagan. At nakita po natin sa ating Panginoong Hesukristo sa Marcos 4:34, na sa kanyang mga alagad ay ipinapaliwanag ang kanyang mga salita. Iyon po ang pinaninindigan namin, na kaming mga Kristiyano rito sa Pilipinas, iyon ang katangiang inaangkin namin. Ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nakikita ngayon, siya ay isang espiritu na ipinahayag na siya mismo ang Ama sa kanyang katawang tao. Bilang espiritu ng Diyos, ang kanyang salita ay espiritu rin. Ayon sa Roma 7:14 at sa Juan 6:63 ay espiritu ang kanyang salita. Kaya kung paanong espiritu ang Diyos, ganoon din ang espiritu sa kanyang salita. Ang tao ay pisikal na nilalang, kaya ang salita ng tao ay literal at pisikal. Siguro po ay kitang-kita natin yon. Halimbawa, nang ang ating Panginoong Hesukristo ay magsalita, gibayin ang templong ito at sa ikatlong araw ay itatayo. Ano pong pagkaunawa ng mga nakinig sa kanya? Pisikal na templo ang kanilang inisip, ngunit sa ating Panginoong Hesukristo pala, hindi pisikal na templo kundi ang kanyang katawan. Kaya maliwanag po roon na ang Diyos ay nagsasalita ng espiritual na wika, habang ang mga tao ay gumagamit ng literal at pisikal na wika. At kung mapapansin po natin ang pag-ayuno ng ating Panginoong Hesukristo, nakita ng dyablo na siya ay literal na nagugutom. Kaya nagsalita ang dyablo, kung ikaw ay anak ng Diyos, sabihin mo sa mga batong iyan na maging tinapay. Ano pong nakikita natin doon? Kapatid, anong nakikita ng dyablo? Ang nakita ng dyablo at ang kanyang salita ay literal at pisikal. Anong sinabi ng ating Panginoon? Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Doon po ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na ang kanyang salita at wika ay espiritual na wika. Nang turuan po ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad na manalangin sa Mateo 6:11, ibigay po ninyo sa amin ang aming pagkain sa araw-araw, ang sabi niya. Ano pong pagkaunawa ng mga tao riyan? Siguro sa unang tingin, ang literal na pagkain, mga kapatid. Siguro ngayon mayroon pang nag-isip na ganyan. Pero siguro nakita rin ng mga tao na hindi naman siguro literal at pisikal yan, dahil nagtatrabaho ka pa rin. Hinahana ang dalang pagkain. Pero siguro sabi nila, hindi naman literal at pisikal na pagkain yan. Kaya ito po ang ating paksa ngayon, ang pagkain. Ngunit mayroong babala na ibinigay ni Pablo, galing sa 2 Korinto 3:6, na siya namang nagpapaging sapat sa amin na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapuat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Kitang-kita po iyan ng mga nagbabasa ng Biblia, na ang titik pala ng kautusan ay kamatayan, kundi ang espiritu. Ang espiritu riyan ay ang banal na espiritu, ang espiritu sa salita ng Diyos. Kaya ang espiritu sa salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Kaya ang salitang pagkain, ano ang pagkain sa wika ng Diyos? Ano ang pagkain sa wika ng tao? Ano ang kamatayan sa wika ng Diyos? At ano ang kamatayan sa wika ng tao? Sa salita ng tao, sino ang patay? Ang mga nakaburol sa punerarya at inilibing sa sementeryo, iyon ang mga patay sa wika ng tao. Ano naman ang patay sa wika ng Diyos? Tingnan po ninyo kung mayroon kaming opinyon dito. Sa Proverbs 21:16 na, sinasabi, ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapulungan ng mga patay. Sino po ang patay doon ayon sa Diyos? Ang mga taong hindi nakakaunawa ng katotohanan. Ang walang unawa. Huwag nating kalimutan,
mayroon pong linyang naghihiwalay sa espiritual mula sa aspetong sosyal, ekonomiko, at politikal. Kaya ang walang unawa sa espiritual na bagay pala ay patay sa mata ng Diyos. Hindi po ba lagi tayong nag-umpisa sa kapanahunan ni Hesukristo at ng mga apostol? Dahil ipinakita ng Diyos, siya ang panulukang bato, ang mga apostol naman ang pundasyon. Sa kapanahunan ni Hesukristo, sino ang patay sa mata ng tao? Ang mga nasa libingan at sementeryo. Sino naman po ang patay sa wika ng ating Panginoong Hesukristo? Ang mga eskriba, parisyo, dahil hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos. Pero nasa kanila ang salita ng Diyos, ipinangangaal, at ayon sa kanila ay sinusunod nila. Maliwanag po ba iyon? Sa makatuwid, hindi nila naunawaan. They are out of the way of understanding. So, according to God, they are spiritually dead. Kung sasabihin natin, naniniwala ba tayo sa ating Panginoong Hesukristo? Sa kanyang tingin, patay ang mga tao noon. Bakit hindi nila naunawaan ang mga espiritual na bagay? Dahil hindi sila nagpakumbaba sa harap ng Diyos tulad ng mga bata. Kaya hindi ipinahayag ng Ama kung sino si Hesukristo sa kanila. Kaya hindi rin nila kinilala ang Ama. Kaya sabi po sa Juan 8:19, kung makikilala ninyo ako, makikilala rin ninyo ang ating Ama. Napakadali pong baluktutin ng mga tao ang salita ng Diyos para i-justify ang kanilang paniniwala. Ipinakita nga ng Diyos na ang doktrina pala ng tao. Lahat ng doktrina ng tao na gumagamit sa salita ng Diyos para gumawa ng sariling doktrina ay sinusuportahan ng mga Bible verses kaya naniniwala ang mga tao. Kung paanong patay ang mga tao noon, ganoon din ang mga tao ngayon. Tingnan natin, nakilala ba ng mga tao noon si Hesukristo? Hindi. Sa makatuwid, hindi rin nila nakilala ang Ama. Isang lagana at malaking doktrina rito sa mundo ay ang Trinitarian Doctrine. Ipinapakilala ang Diyos sa paraang mayroong tatlong persona. Kaya sa Trinitarian Doctrine, ipinapahayag na may maraming bersikulo rito na talagang nagpapatunay na sila ay tatlo. Halimbawa, sa bautismo ay tatlo sila. Ngunit ang punto natin ngayon ay kung kilala ba sila ng Diyos. Hindi ba, kapatid, dahil sinaway ng ating Panginoong Hesukristo ang mga religious people, dahil hindi naman nila kilala ang Diyos. Hindi nila nakikilala ng Diyos. Kaya ang taong naniniwala sa Trinitarian Doctrine, nakikilala ba ang Diyos? Pagpunta ninyo sa langit, sino ba ang makikita ninyo roon? Makikita si Hesukristo na isang Diyos at makikita ang Ama, at makikita ang banal na Espiritu na isang Diyos. Sa makatuwid, tatlo ang nakikita roon sa langit. Ang tanong ay kung may tatlong nakikita sa langit at bawat isa ay Diyos, nasaan ngayon ang paniniwala sa isang Diyos? Ito ay galing sa bibig ng mga teologyan na nagsasabing ang Diyos ay isang misteryo. Ang sabi nila, kung makikilala mo ang Diyos, paang Diyos ka na rin, dahil magbibigay sila ng supporting verse mula sa Isaias. That my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Kung ganyan po, nasaan ang saway ng ating Panginoong Hesukristo sa mga scribe at Pharisee na hindi nakikilala ang Diyos? Sa makatuwid, ang mga taong hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos ay patay, dahil hindi sila nakakilala. Dahil kung kilala mo ang Diyos, susunod ang pagkaunawa sa kanyang salita. Iyan po ang ating ibig sabihin dito. Kaya sinasabi namin na kami ang mga Kristiyano, dahil nakilala namin ang Diyos, hindi sa laman at dugo kundi sa pamamagitan ng kapahayagan ng Diyos. Ganyan din ang pagtawag sa mga nangangaral ngayon. Doctors of Philosophy, Doctors of the Word of God, at Doctors of Theology. Pare-pareho na po sila. Ngayon, pag-usapan natin ang pagkain. Sa literal at pisikal, ito ay gaya ng sandwich, kanin, at mais. Pero dahil dito papasok ang isip ng tao, sinasabi nila na ang salita ng Diyos ay simbolikal at allegorical. Sino ang magbibigay ng kahulugan nito? Ang tao ba o ang Diyos? Ang amin pong nakita, ang salita ng Diyos ay spiritual. Ang magbibigay ng kahulugan ay ang Diyos mismo, hindi ang tao. Kaya lalabas diyan na sasabihin din pala ng mga tao ngayon na ang pagkain ay ang salita ng Diyos. Hindi na ito literal o pisikal, hindi na ito sandwich. Mahil ay binasa nila ang Amos 8:11-12. Dito po ay may paliwanag ang Diyos na ang pagkain o tinapay ay hindi ang literal at pisikal na tinapay. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhawan dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat, at mula sa hilaga hanggang sa silanganan, sila'y magsitakbo ng parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, at hindi nila masusumpungan. Nangangaal po ang mga eskriba. Nakita ba ang hinahana? Hindi. Kaya ang mga Hudyo ay hindi nakita ang hinahanap nilang pagkain. Dahil ang nagtuturo ay tao lamang at hindi galing sa Diyos. Patay ang mga eskriba at parisyo, sa mata ng tao ay buhay sila. Kaya kung tatanungin ang mga eskriba at parisyo kung pinapakain ba kami,
sasabihin nilang, Oo. pero nakita po ng ating Panginoong Jesucristo na nangangaral sila sa salita ng Diyos. Nangangaral sila, pero mayroong sinabi sa Mateo 16 na, 6, kaya magsipag-ingat at magsipangilag kayo sa mga libadura ng mga Parisyo at mga Sadusyo. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, ay mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Eskriba at Parisyo. Tingnan po ninyo, kung hindi po ito ipapaliwanag ng Panginoong Diyos, hindi rin maunawaan. Akala nila ay tinapay na literal at pisikal. Ang pagkaunawa nila ay literal na tinapay hanggat hindi ibinibigay ng ating Panginoon ang paliwanag sa Mateo 16 na 12. Nang magkagayoy kanilang natalastas na hindi siya ipinag-utos na sila'y magsipag-ingat sa libadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Parisyo at mga Sadusyo. Kaya, yung tinapay na iyon ay malinaw na pagkain, ang salita ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos ay pwedeng gamitin ng mga Eskriba at Parisyo, ngunit mayroong libadura. Iyon ay ang kanilang katuruan at karunungan lamang na galing sa tao. Kaya kung ang karunungan na ibinibigay sa salita ng Diyos ay galing sa tao, iyon po ang libadura. Hindi pwede bang magbigay ng pagkain ang patay? Ang mga patay na nagbibigay ng tinapay ay may libadura, kaya hindi pwede. Mga kapatid, ang katotohanan po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Ikaw brother, anong nakikita mong katotohanan ngayon? Kung nasa sekta ako sa Catholic, ang salita ng Diyos na sinasabi ay ang mga tugon lamang, gaya ng ayon kay Marcos o katulad nyon. Tungkol naman sa moral values, iyon ay moral values lamang na binabasa. Binabasa ang salita ng Diyos, binabasa ang nilalaman. Sa akala mo noon, kapatid, ay pinapakain ka ng parinoon sa salda ng Diyos, dahil binabasa ang Biblia. Pero ngayong nakilala mo ang Diyos, nakikita mo ang kanyang paliwanag, na galing lamang sa tao. Halimbawa, ang ibinigay natin kanina, tungkol sa trinitaryong pagkakilala sa Diyos. Itinuro sa inyo ang Trinity. Ngunit anong sumasalungat diyan? Naging misteryoso ang Diyos, at iyon ang salunga. Naging misteryoso ang Diyos sa Trinity Doctrine. Ang katotohanan, hindi po misteryoso ang Diyos sa mga pinili ng Diyos. Kaya, kayo kapatid, dahil nakita po nating simbolikal at allegorical ang salita ng Diyos. Mag-ingat tayo kung sino ang nagbibigay ng kahulugan sa simbolo, kung tao o ang Diyos. Ang pinakamalaganap na doktrina ngayon sa pagkakasal sa Diyos ay ang Trinitarian Doctrine. Sa makatuwid, dito po ay buong pagsisikap ng tao. Anong kinalabasan? Misteryoso ang Diyos, kalibadura sa salita ng Diyos. Ang pagtukoy sa walang libadura ay hindi po sasalungat sa salita ng Diyos. Masakit sa isang taong sabihin patay, pero hindi po kami ang nagsasalita. Lumalabas lang ito sa bibig parang speaker system po. Ang taong hindi nakakaunawa at hindi nakakilala sa Diyos ay patay. Iyon pong nakasulat sa Proverbs 21. Kung masasaktan tayo, iyon ay dahil tumatama sa atin. Pero kung hindi pa sa atin yan, maligaya tayo at masaya tayo. Iyon ang pagkain sa salita ng Diyos. Kinakain ba ang salita ng Diyos? Kinakain natin at napakasara. Yung paa sa patay, kinakain ba yan? Hindi po kakainin yan dahil patay na. Kahit ilagay mo sa bibig, wala, ganoon lang dahil patay na. Kaya, masakit ang salita ng Diyos. Ano ang libadura sa salita ng Diyos na hindi nakikita ng mga tao? Kayo ay magsipag-ingat baka sa inyo ay may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa salinsabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Hinggil dito, isa lang ang kunin natin dyan, hindi ayon kay Kristo. Sa Trinitarian Doctrine, ay apply po natin yung hindi ayon kay Kristo. Ano po ba yung ayon kay Kristo? Nakilala ni Pedro si Jesus. Hindi galing sa laman at dugo mo yan. At yung tanong mo, paano mo nakilala si Hesukristo? Malamang sabihin nyo, binabasa ko sa Biblia. Pero tingnan nyo, ayon po ba kay Kristo iyon? Paano nakilala ni Pedro si Jesus?